I am going to introduce an antique man of God. But Tatay Lito and myself are more antique. Way back sa church, nandoon pa sa baba, wala pa itong mga magigiting na pastor. Every Sunday, ako nang ako. So naisip ko, teka nga, napapagod na ako palaging Sunday, ako na ang nagpipreach. Naisip ko si Pastor Marvin. Palagi siya tinatawagan upang siya mag-share ng gospel. Si Pastor Marvin ay part ng church and the growth of the church. He's always there to advise me, to help me, and to help the church. He is a man of God. Kahit siya nag-slim ngayon, slim siya ngayon eh. Wala na yatang buhok. Pero pinagpala, is man of God. And I'm very, very thankful to have him this morning to share the message of God. I would like to pray for him. Lord, we thank you for using this man of God. Thank you for giving him the wisdom and the strength to share the gospel. In the years to come, Lord, I pray like the prayer of Hezekiah. He prayed and said, Lord, extend my life. Give me more, 15 years to serve you. And I pray this prayer of Hezekiah this morning to give Pastor Marvin not only 15 years, but more than 15 years. And use him for your glory alone, Lord. Thank you for this man of God, my friend of Jesus Christ, our hope and redeemer. Amen. Before I go down, may I ask all the senior citizens to stand up. Oh, look, senior citizen ka na. Okay, I have this word of God for you. Nakatayo ka ba, Dad? Senior citizen ka. Hindi kita makita. Kaya nakatayo. O, kalbo na rin. Okay. Here's the promise of God and us. Isaiah. Even when you are old and have gray hair, I will not change. I will be with you always. I will give you power and to show the power of God in the coming generations. God bless you. God bless you. Amen. Paki-alalayan nga, please. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Alam niyo ho, gusto ko lang sabihin sa inyo, every time I preach, malikot ako sa pulpito. At gusto ko rin po sabihin sa inyo, every time I sang to the Lord,
Hanggang kaya ko sumayaw, sasayaw ako. Dahil ganyan kabuti ang Diyos natin. Can I request everybody please to rise up for the reading of the Word? Mula po sa Exodus chapter 14, 10 to 15, at gusto ko pong bilisan ito dahil bagay may klila naman to. Siguro matatapos tayo mga alas 2. From the Exodus chapter 14, 10 to 15, please. Sabi po riyan, pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita na makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Isipsyo. Kaya dumain sila kay Yahweh. Verse 11, sinabi nila kay Moses, wala na bang ibang mapaglibingan sa amin sa Egypt, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inalis mo kami sa Egyptyo, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba bago tayo, verse 12, hindi ba bago tayo umalis na sinabi din namin sa iyo, ganito ang aming sasapitin. Sinabi namin sa iyo na huwag kami pakialaman at pabayaan kaming manatiling alipin ng mga Isipsyo. Ito talagang mga Israelita. Sapagkat ibig namin manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Verse 13, sumagot si Moses, laksan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Everybody say amen. Amen. Hindi na ninyo makikita uli ang Isipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawin anuman. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Let's bow our head and let's pray. Kami, O Diyos, ay nagpapasalamat, Panginoon, dahil Ikaw ang bida nito, Ikaw ang magaling. Ikaw ang mahusay, Ikaw ang mabuti, Ikaw ang nagpapala sa amin. Kaya naman, Panginoon, totoo po, wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kaya naman, O Diyos, sa iyo lamang ang papuri, at Panginoon, hayaan mo ang mga salitang ito ay magpalakas sa bawat isa sa amin. Dahil alam namin, Panginoon, lahat kami may pinagdaraanan. Alam namin, Panginoon, na walang pagsubok, Panginoon, na hindi kakayanin dahil Ikaw ay sumasa amin. Kaya naman sa inyo namin binabalik lahat ng papuri, lahat ng, Panginoon, lahat ng kagandahan, Panginoon, ay sa iyo lamang. Sa tanging pangalan ni Jesus, and everybody say amen. Amen. Please be seated. Teka muna, huwag kayo pumalapak, muna kayo. Okay, salamat po. Taas ang dalawang kamay. Hold up. Taas ang dalawang kamay. Sabay-sabay natin palakpakan ang Panginoon. God is truly good. Actually po, nung sinabihan ako ni Pastor Jaire, Jeremiah, teacher Jeremiah, Pastor Jaire, na sabi niya, pa, tuloy ka ba sa linggo? Sabi ko, alam mo naman anak, walang makakahadlang, maliban na lang, bumalik ang Panginoon. Yes. At sabi niya sa akin, sige pa, ready ka, 8:30, narito na. Praise the Lord. Talaga, sakto. 5 minutes before, dumating. Bago mag 8:30, 5 minutes more. Kaso lang, alas 7, bihis na ako. And I woke up kanina ng 1:30. Sabi ko sa anak ko, sabi niya, aga mo magising, tulog ka muna. Sabi ko, anak, kailangan ko mag-meditate. Isa lang ang problema ko. Ano pa? Hindi ko alam saan ako dadalhin ng Panginoon sa mensahe nito. Dahil, alam naman natin, sabi ng napatotoo kanina, wala naman perfect, lahat tayo nagkakamali. Sinong walang kasalanan? Biyaya na lang ng Panginoon. Dahil sa Panginoon Jesucristo, hindi tayo. Kung titignan natin itong ating binasa, ating topic,
Actually po, ang topic natin, labas nyo, first and foremost, obey. Yang obey na yan, makikita ninyo, babaybayin po natin yan mamaya. At hindi ko alam ano ilalagay ng Panginoon dyan. Ano po? Pero, dito sa paksa natin, at siguro po ako, nung bata ako, hindi ko lang hanggang tumanda ako, hindi ko lang alam kung ilang beses ko napanood ng Ten Commandments. Sarap na sarap ako hanggang ngayon. Kung may naarkila ako, pinapanood ko, sarap na sarap ako sa ginagawa ng Panginoon. Bakit po? Kasi, obey, ay nakita naman po natin na there were slaves for 40 years. 40 years. Yung mga anak nila, isinilang, alipin, walang kalayaan, nilalatigo, biyaya na ng Panginoon kung nakakakain. At, Lord, may sinasabi ng Panginoon, ma-out of context na naman ako nito. Pero minsan, kailangan talaga masunod ng Panginoon. Actually po sa preaching, gusto ko lang sabihin sa inyo, may tatlong klaseng preaching. Meron tayong tinatawag na topical. Isang verse, kung tawagin ko itong pag sinabi mong topical, patapik-tapik, saan sana pupunta ang sermon. That is topical. Meron tayong tinatawag na textual. Ito, textual to. Dahil mga verse hanggang pataas. Pag sinabi natin expository, halos isang chapter. Ito, mahaba-haba. Ano po, kaya itong ating textual, maikli lang ito. Makalas 2, tapos na tayo. Sinabi ko kanina. At nakita naman natin kung paano gumalaw. At ang daming ginawa ang Diyos. Ano po? Ang daming ginawa ang Diyos. Kung ano-ano ang pinadala ng Diyos kasi ayaw sila palayain ng Paraon. Nagpadala ng nik-nik, langaw, hanggang sa Madetedja shortcut natin. Kaya sila pinalaya because all of the firstborn died. Kasama yung anak ng Pero. So wala silang nagawa. Kung hindi talaga ang Paraon ay palayain sila. Pero gusto ko rin po sabihin sa inyo na kung meron mang pinakamahalaga sa lahat, isa sa pinakamahalaga, accepting Jesus Christ because He's the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Ay ang tinatawag nating faith. Bakit isa mahalaga ang faith? Kasi problem always comes in many ways. Maraming problema. Pero sabi ko nga kanina kay Pastor, nag-uusap kami habang mapunta dito. Dahil ang dami lang pinag-usapan tungkol sa mga worries, sakit, problema, finances, health, di ba? Minsan sabi ko nga kanina, minsan, sino ho inuulan ng problema rito? Uulitin ko, sino ho inuulan ng problema? Alam nyo, may panlaban. Alam nyo ano panlaban? Pag inuulan ka ng problema, magpayong ka ng panalangin. And that is true. Isang malakas na palakpak sa Panginoon, nakakaya yung palakpak natin. Hallelujah! Kaya nga po, sabi ng Hebrew, chapter 11, verse 1, sabi niya, ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. You can never see faith. Pero makikita mo pa rin ito. How? Actually po, purihin ng Panginoon. Ako masasabi ko kasama talaga ninyo ang Diyos. Bakit? Kasi nung magsimula dito, doon pa sa baba, lona pa sa baba, makikita mo ganito. Sino masasabi hindi mo kasama ang Diyos? God is here. Grabe, nagulat ako. Although I've been here already, pero sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. At eto na nga, dumarating. And God said, sige, alis na kayo.
Iwanan nyo na yan, pero ang daming ginawa upang hadlangan sila. Pero ang pinaka-climax ng istorya ay when they reach the Red Sea. Para wag akong maligaw. Sabi ng Hebrew chapter 10 verse 8, ano sabi niya? Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Well, paalala po sa atin ng bawat isa. Dahil, why I'm saying this? Because they were been praying. Isip mo 40 years, araw-araw dumadaing sila kay Moses, tulungan mo kami, ano ba mangyayari rito? Pero ito na, answered prayer na. Tapos, ang daming, binasa natin kanina, ang daming reklamo. Gusto pa namin maging alipin. Wala na bang iba paglilibingan sa Ehipto, kaya kami tinila dito sa ilang. Ang daming reklamo, minsan ganoon tayo. We complain so much, pero tandaan mo, ang Diyos gagalaw. Pero gusto ko sabihin sa inyo, bago mag-multiply ang Diyos, gagawa mo na siya ng subtraction. You say amen? Yes. Kailangan mo na magbawas ang ibon. Nakakalipad because of pakpak, pero minsan kailangan tanggalin yung pakpak. Dahil pag tumubo yan, mas malayo ang malilipad nila. And that's God, what God is doing sa atin. Kailangan subtraction eh. Sa amin ngayon, ang dami namin problema. Kaya nga, Pastor Jaire, papasalamat ako eh. Wala nang buhok, nawawalan palalo. Well, may pinagmanahan. Diba? They complain every day, they complain. Pero Moses reminded them. Sabi niya, ipagtatanggol kayo ng Diyos. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Kaya nga doon sa Exodus chapter 14 verse 15, basahin natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinawag? Palakarin mo ang mga Israelita. What do we mean by that? Actually po kasi there was already an instruction given to Moses. Nakita naman natin, nagpalabas ng palaka, nagpalabas ng niknik, langaw, kala mo, yung buong disyerto, nagdilim ang langit. Ipinakita na ng Diyos ang lahat just for them to be released. Sabi ko nga, up to the point na ito na ngayon. Ay, salamat po, God bless po, thank you. Hanggang namatay yung firstborn. They were amazed. Tuwing gagawa ang Panginoon, nagsasaya sila. Pero nung sila naman ay pinalaya, ito naman ang panibagong problema. Sabi ko kanina, babaybayin natin yung salitang obey. Let's start with the letter O. Open your heart to God's Word. Napakahalaga po kasi ng salita ng Diyos kasi nakita ho ninyo, nung makita nila, when they reached the Red Sea, nung makita nila yung mga soldiers, yung mga Egyptian, at kasama ang pero, ano nangyari? Sabi doon, sa verse 10, nagkaroon sila ng matinding takot. When problem comes, ito na, dumarating sa atin, kakaroon tayo, we worry so much. We talk things minsan labas sa ating mga inaasahan. Kaso lang po, sino po rito? I think, siguro, nakita ko, ang daming enters eh. Pinakamatanda sa amin, pinakamatanda sa mga elder ako, yung isang pinakamatanda doon, minsan lumapit sa akin, umiiyak. Sabi niya, Pastor, can you pray for me? Sabi ko, tanong problema. Sabi niya, wala na nag-aalaga sa akin. Hindi mo ba may pangako ang Panginoon sa atin? Oo nga, Pastor, pero hindi pa rin minsan kayang dalhin
sabi ko, kapatid, siguro, lakasan mo pa ang loob mo. Have faith with the Lord. Tapos, pinaalala ko sa kanya yung mga bagay na ginawa ng Diyos before. Then, he started to smile. Tahan. Naalala niya kung gaano kabuti. At gaano siya hindi pinabayaan ng Diyos. Pero hindi po tayo sa bawat isa sa atin. Hindi naman talaga tayo iiwanan ng Panginoon. Kaso lang talaga kailangan dapat mangyari dahil para masubukan, tingnan how strong your faith is. Hindi po para how strong your faith is. Sabi ni Pastor kanina. Diba? We walk by faith daw. Alam ko, we walk by faith eh. Pero kailangan minsan mangyari eh. Kung paano ka tatagal tumayo, ang gaano kalayo ang kailangan mong marating. Hindi ba? Hindi biro yung kanilang paglalakbay. Kaso lang nga po, sabi ko nga ho, walang ginawa kung hindi magreklamo. Ang sabi ng Kawikaan, tingnan po natin, may mga verses ako nandiyan eh. Sabi niya ng Kawikaan 12:25, anong sabi niya? Kung nariyan, kung wala. Sabi niya, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabansahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Kaya nga, we have to open our heart to God's Word, and every day and every night, before you close your eyes, don't forget to read God's Word. Kahit isang verse lang, hindi mo na kailangan marami. Kaya po doon sa kwarto ko, hindi na ako nagbubukas ng Biblia. Ang dami po kasi nakalagay na verses. Yeah. Ang sarap kaya matulog kasama ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, actually po, sabi ng Psalms 119 verse 18, ayan, nariyan na yan. Sabi niya, buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan na kabutihan ang idudulot sa akin ng iyong aral. Oh, hallelujah. We worry so much, our mind wanders saan tayo napupunta. But I want to tell you, saan mapunta, saan makarating, yung kaisipan niyan, asahan mo, nandun din ang Diyos. God will always be there. Hindi sinungaling ang Panginoon. God will never lie. He will stick to His promise. Ang problema lang tayo. Actually po kasi, itong isip nito, ewan ko ba, minsan pumuputok. Ang masakit na ito, pag itong isip nito pumutok, naglag sa puso. At ang mabigat ngayon, ito yung dadalhin mo everyday na naglalakad ka, dala ng iyong puso, ang bigat ng iyong damdamin. We are talking here reality. Ito sila nasa realidad. Kaya nga, nung nakita na nila, wala nang ginawa kundi itinulak ang lahat ng sisi kay Moses. Moses, sinabi na namin sa iyo eh. Ayaw namin umalis eh. Di ba pinagsabihan ka na namin? Well, sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Sabihin mo ng totoo, mabuti ang Diyos. No? Kaya yung letter B, anong sabi ng sa letter B? No? Believe in His promises. Paniwalaan mo yung mga pangako ng Diyos. No? Dahil ang Diyos hindi magsisinungaling. Kaya sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the thoughts I think toward you, say the Lord, thought of peace and not evil, to give you future and a hope. Kita mo, sarap ko sabi niya, to give you a future and a hope. This is future.
At nakakatuwa dahil doon sa baba, ang liit pa. Pero sino mag-aakala? Di ba? Ganyan kabuti ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. No? Sabi na Exodus 14:11, sabi niya, sinabi kay Moses, wala na bang mapaglibingan sa amin sa Isipyo, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inalis mo kami sa Isipyo, tingnan mo ang nangyari. Exodus 14:11. Please. Sabi na Isaiah 41, verse 17, the poor and the needy seek water, but there is none that stand fail for thirst. I, the Lord, will hear them. I, the Lord of Israel, will not forsake them. Ayan ang mga pangako ng Panginoon. Kaya pwede tayo. Alam mo ba, meron 3,000 pangako ang Panginoon sa salita ng Diyos? All you have to do is just claim it. Bulsa mo. Hindi kaya lang ilagay lahat sa isip, ibulsa mo. Bago matulog, Lord, salamat po. Pagising sa umaga, Lord, salamat po. Sa tanghali, Lord, salamat po. Every time, sabi nga, sa amin kasi pagkasabay ko yung dalawang anak ko, si Ezekiel, tsaka si Jeremiah. Ako lagi ang nangunguna sa prayer. Hindi ko na sila pinag-pray. Because it is a privilege na makapagpasalamat sa Panginoon. It's always a privilege. Dahil ang dami po pangako ang Panginoon na dapat po nating ibulsa. Dahil minsan hindi kaya ng isip natin. Kaya nga po actually po, ako bihingi ng tawad, dadali ko sana yung Biblia ko eh. Kaso sabi ko, Lord, baka maiwanan ko, bigat pa naman, laki. Pero sabi ko, Lord, I have my notes. And I got my cellphone. Sabi ko, ito puno ng Bible, puno ng verses. Ang sarap. Pagising ko sa umaga, you have to do is just 10. Actually po, nagigising ako always alas 3 ng madaling araw. It's my prayer time. Pag may mga okasyon, minsan 1:30, 2:30, pero pag wala okasyon, alas 3, I never miss. Thanking God. Salamat. Sa higaan pa lang. Lord, salamat po. Kabuti mo dahil nakahiga ako. Actually po, lahat ng may cellphone, taas ang kamay. It's almost everybody, di ba? Lahat naman eh. Pero kung titingnan mo niyo, ang daming tao. Nakikita ko lang, sabi ko, ang daming tao, walang paa. Mayroong tao na nakita ko parang tipaklong ang paa. Tapos, nasa kalye na tutulog. Meron bang namimigay ngayon ng mga pagkain? Pero ikaw, kumakain ka sa hapag mo mismo, ang sarap ng pagkain mo. Di ba? Tapos pag nagpasalamat ka, sa bibig lang, hindi mo ilagay sa puso yung totoong pasasalamat. Dahil ang pangako ng Panginoon ay patuloy na dumarating sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa akin. That is how that is. Pagkatapos ng B is E. Entrust your life to Him. Dito gusto ko maplo. Sabi ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Pansinin niyo po, upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. What are your plans? God can come to you. Sa mga plano natin, sa mga mithiin natin,
Sasamahan ka ng Panginoon. Ayun ang masarap eh. Di ba? Kaya nga, kung meron man tayong dapat ipagkatiwala sa buhay natin, ay sa Panginoon dapat mo ipagkatiwala. I think the word is for everybody. Sa ating lahat yun. Isipin mo, ito ang mga Israelite nang pinalayan na sila. Gano'ng katagal yung kanilang nilakbay. Hindi ka naman pwede utanin kasi naglalakbay sila. Pero anong ginawa ng Diyos? Moses, dito ba kami mamatay sa gutom? Anong ginawa ng Panginoon? Hindi ba nagpaulan ng McDo at saka Jollibee? Sarap-sarap may McDo at Jollibee, kaso lang mana eh. Pero lasang McDo daw eh. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Walang tubig. Pero anong ginawa? Moses, ito na naman, nauwaw na kami. Anong saan ginawa ni Moses? Actually po, hindi lang kay Moses yun, pati kay Gideon. No? You smite the rock. Pinalo yung bato. Lumabas, mineral. Galing sa kapangyarihan ng Panginoon, may imposible ba sa Panginoon? Di ba? Hallelujah. Entrust your life to Him. Ganyan kabuti ang Panginoon. Kaya nga sabi ko nga kanina alam niyo, minsan talaga katotohanan lamang. Before multiplication, kailangan mangyari ang subtraction. Bakit? Nabanggit ko kasi si Gideon. Actually po, eto na yung mga kalaban. Anong sabi ni Gideon kay Lord? Lord, ito po, 32,000 to mga tao to, panlaban. Sabi ng Panginoon, Gideon, bawasan mo yan. Napakarami, baka mamaya, pag nanalo kayo baka sabihin nyo, dahil sa dami ninyo, hindi dahil sa akin. Nagbawas, ilan na natira? Kaya tinawag na Gideon 300 Minsan talaga tatanggalan ka ng pakpak ng Panginoon para makita mo paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo. And that's the reality. Wala kang ipagyayabang. Hindi ka makalipad. Ito po isang katotohanan dahil sabi mo nga kanina, hinulan tayo ng problema. Payong. Kasi yung payong mo, kailangan puno ng panalangin. Nung mag-birthday si pagbukas ng gano'n ng payong, puro pera, nalagdag, sarap na. Just last week ago, kaya naalala ko yung prayer. Oh, hallelujah. And letter Y, bilisan na natin. And letter Y, obey kasi pinag-uusapan natin. Sabi niya, yield to His will. Sabi ng awit 107 verse 37, sila'y magbubukid, nagtatanim sila ng mga ubasan, umaani sila ng nasaganang bunga, sa lupaing tinamnan. Basta hawak ka lang. Makita mo, magbubunga ng magbubunga at magbubunga yan ng maayos. You just heal, kapit. Kung sabi nga ng kasabihan ng mga matanda, kapit tuko. Hindi ba si Noah? Pinagtatawanan siya when he was building the ark. Tawanan ng tawanan. Sabi, sira ulo na raw.
Ang laki ng arke. Pero ito na, nang umulan, meron 3 bagyong darating. Nung umulan, nasaan silang si Babong Munoto kasi nagbabaha na. They start to cry, but it was too late. Oh? Kapit tayo sa Panginoon, whatever. Sabi niya, ano mang mangyari, tayo ka lang, huwag kang gagalaw, huwag kang magrereklamo. It's always yes to God. Dapat ganun tayo. Just focus. Sabi natin, focus. Bakit? Remember Peter? Nung makita niya ang Panginoon, walking on the water, ano kaya isipin Peter? Ang galing nito ah. Diba? Sipin ko, maglakad kasi baba ng tubig. Walang bangka, walang salbabida. Naglalakad. Anong sabi niya? Lord, papuntahin mo ako riyan. Nakatingin siya. When the Lord said, yes, come. Ano nangyari? Ang ginawa ba niya? Tinuktok mo niya yung tubig kung matigas ba? Huh? Hindi. Kasi nakatingin siya sa Panginoon. His eyes focus on the Lord. Tumayo, naglakad. Actually, ang problema, nakita niya, ito na ang alon, ito na yung hangin. He start to sing. Yield to Him. Huwag kang bibitaw. Ano man ang pagdaanan mo, yung sinabi kong kanina na may 3 bagyo pa darating, yes, that's true. Pero may pangako ang Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi po. We worry so much dahil ito opong daw nito, napakalakas. Hindi ko naramdaman dito sa atin. Di ba? Umaraw pa nga yung oras ng ano eh. Oh, hallelujah. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng 2 Chronicles, chapter 13, verse 12, sabi niya, now look, God Himself is with us as our head, as His priest with sounding trumpet to the sound, alarm against you, O children of Israel. Do not fight against the Lord God of your father, for you shall not prosper. Oh, hallelujah. Kung naalala nyo, diba, ito na. Anong sabi ni Moses? Hindi niya na makikita yan, yung mga Egyptian yan. Diba? Pero mismo, nung mahati ang dagat, yung Red Sea na yun, nakita nila sa tabi, yung pinakapader na alon. Ang galing, imagine nyo, mahati, walang putik. Akala mo bagong simento. Sabi sa Exodus, they walk on the dry land. Pagkahati, tuyo agad. Kaso lang, ang tigas ng ang tigas ng mga Egyptian. Bakit? Pero on the last minute, sila mismo sa bibig nila lumabas that they are fighting for God. Anong sabi na Exodus 14, 25? Sabi niya, pabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Well, alam mo, kaya nga ang Panginoon naghahanap eh. Ang Diyos naghahanap. Actually po, gusto ko sabihin sa inyo, ito yung aking pag-aaral. Wala sabihin ganito. May Diyos ka man o wala. Ulitin ko. May Diyos ka man o wala. May pananampalataya ka man o wala. Gusto sabihin sa iyo, ang problema, darating, darating at darating. No? Saan ka?
may Diyos ka kapag dumating ang problema o wala kang Diyos kapag dumating ang problema. Actually po, darating yan. Sigurado yan. Pero we don't know when. Pero ako gusto ko sabihin sa inyo, dumating man 1,000 problema, basta kasama po ang Diyos, I will surely win. Iyon po naman katotohanan eh. And alam niyo po, gusto ko lang sabihin sa inyo, no? Ang sarap kasi sa Panginoon. You know why? Hindi kanya susukatin eh. Whatever your mistake is. Hindi kanya susukatin. Because God is always there to forgive us. Every time we commit sin, nakikita naman niya, it was His Son who was nailed on the cross. Isipin mo naalala ko sino yung binaril. Anong sabi ng asawa? Binaril yung asawa niya. Anong sabi niya? I forgive them. Sabi, kumakain kami ni Pastor Jairus, sabi niya, papakinggan mo ito. Ito yung pastor na binaril. Pero sabi ng asawa, I forgive them. God is always ready to forgive us. Ang mangyari lamang, most likely, minsan, kadalasan, nakukulang tayo. Tayo, kadalasan, na nakukulang. Ang Diyos kasi hindi pwede magkulang. Siguro itong araw na ito, let's always be reminded, yes, wala namang perfect sa atin eh. Pero tandaan natin, we should come always to the Lord and ask the Lord to help us. It is only the Lord who can help you. Wala namang ibang makakatulong o makapag-bless sa atin o makapagpapala sa atin. Walang iba. It's only the Lord. Kaya nga po, gusto ko lang sabihin sa inyo, sobra ang mahal kayo ng Diyos o mahal tayo ng Diyos. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Tingnan naman niyo yung church. Hindi ba ang sarap? Naka-aircon pa. Hindi ba? Hindi mo maramdaman yung lamig ng pag-ibig ng Diyos sa'yo? No? Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan kayo kamahal ng Diyos. No? God has provided a wonderful, sabi niya, place like this. Kaya nga dapat pag nagpupuri tayo talagang, sumisigaw tayo, Lord, salamat po. Pag uwi mo, nandun yung pamilya mo, nandun yung anak mo. Ang sarap kaya. Bakit? Pagising mo sa umaga, ang sarap ng kama mo. Pagising mo, nakakapagkape ka. Ilang tao hindi nakakakain. Ilang tao, pag umalis, hindi buksan nyo yung YouTube niyo. Di ba makikita mo, ang daming aksidente. Ilang bahay ang binaha, nilubog, kala mo dagat na. Ang daming dapat ipasalamat sa Panginoon. That is God. That is how good God is. Di ba? Pero alam niyo po, nalimutan ko anong verse sa Psalms. Umawit sila when they pass the Red Sea. Umawit sila ng papuri sa Panginoon. Dahil totoo sinabi ni Moses sa kanila, you will never see this Egyptian no more. Bakit? Kasi nung nasakitan sila, bumalik yung dagat and they all drowned. Uulitin ko po, God will fight for you. Hallelujah. Let's bow our head and let us pray. Nais ko pong, let's close our eyes. Nais ko po sana, I would like to pray for you. Lahat na may problema, kindly raise your right hand. Kung may problema ka ba, raise. Sige po, salamat po sa mga kamay na yan. May mga problema. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, wala kang hindi nakikita sa amin. Kilala mo kami, wala kami may tatago, wala kami may kukubli sa iyo.
You know us, Lord, since then, Panginoon, we were born. Kilala mo na kami. Alam mo ang aming pinagdadaanan, alam mo yung aming mga bigat. Panginoon, salamat po sa iyong pangako, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us. You will fight for us. Salamat po, Panginoon, dahil lahat na nakataas ang kamay, Panginoon, salamat po sa pagtatagumpay, Panginoon, sa mga suliraning ito. Inayos mo na itong lahat, Panginoon, at makakapagpatotoo kami, Panginoon, dito muli na ang Diyos ay gumagawa sa buhay namin. Father, I thank you, Lord, dahil ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang bida, ikaw lang ang mabuti. Lord, salamat po sa answered prayer. In Jesus' name. And everybody say amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, and God bless you all. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shining.